Tulala muna 5 minutes. Gulay na lang ta. Pwede pa yan. Kasi wala pa namang pambili ng bago. I-repair na lang yan. At itong bagong tent, itong bakal ay aayusin lang. Tapos adobong pusit. Harap din, adobong pusit. Nung alin kaya mo din sili mo? Kasi mabaho na yung hangin. Kasi, dala ng tubig baha. Once na maitapon namin sa mas malalim na part ng baha, tubig baha, is alam namin may mga nakatirang isda doon. Yun noon kasiyahan, ngayon naman is, ano na, traumatized na ganun. Flashback. Nato naman! Morning mga Gwenny. At kain muna kami ni Gwen. Ayan. Tulala muna 5 minutes. Gulay na lang ta. Nubasan. May tuyo. Ito, yung kagabi, hindi pa nanisira yan. Adobong pusit. 50 pesos. 50 pesos lang. Binili ko lang yan dyan sa gilid ng kalsada. Di pa may ka na babaw ko ayam. At andito si ate mama. Siya na yung naunang kumain. Hindi maanghang. Ayan. Hindi maanghang. Templado. 50 pesos lang yan, adobong pusit. Din nalalaot. Ayan. Wala. Hindi yan. At ginawa kami ni Edwin yung nakayakap na sanga ng akasya ay wala na dun sa tulay ni Manny V Vlogs. Ayan, natuluyan ng pinakawalan ng akasya ang tulay. Ayan, malaya na siya kasi wala na naman si Juan eh. At mamaya magbalik niya ni Edwin, patulong ako dun sa alagyan ng trapal. Pwede pa yan kasi wala pa namang pambili ng bago. I-repair na lang yan. At itong bagong tent, itong bakal ay aayusin lang kasi tumabingi lang yan at natanggal yung ibang bakal. Ayusin lang at pwede nang ikabit yung trapal para in preparation, kasi itong dalawang katabi namin ay nag-ooperate na mga dalawang gabi na. Puro sila blockbuster. Kagabi nga blockbuster si Jerwin. Lampas 10 mesa yung nailatag niya, puro may laman. Dormi customer. Ayan, kaya tiba-tiba siya kagabi. May pa kasi tubig sa daanan. Maghapon ay kaya bukas ng umaga wala na yan. Kasi patuloy nang bumaba yung tubig. At yung bagong bagyo ay nasa baba ng parting Mindanao, kaya medyo malabo atang dumaan dito. Sana naman wag na nga siyang tumuloy. At sa gayon, kumain ka na. At kain na rin ako sa Ulam tanghali. natin, gulay. Nagulay ako ng langka. With toyo. Toyo ni Angel. Magkaon na ako pa, magkaunay ka. Nanamnam ko to sa gulay, talang siram. Pagkakan ko lang sa gulay na langka. Sarap. Maanghang. Bago ka din ng Tapos adobong pusit. Harap din, adobong pusit. Nung alin kaya mo din sili mo? Kain. First ko dito, kasi mabaho na yung hangin. Kasi, dala ng tubig baha. Nangangamoy na. Wala ko kasi hindi pa nagtututbrush. Kaya nangangamoy na yung hangin. Hangin ni Dada?
hangin mo. Jen. Sarap. Taba ko na. A few moments later. So ayun mga kagani, tapos na tayong kumain. Kasama sila, ate, mama, and kuya dada. So dito tayo sa tulay dahil may ikakwento ko sa inyo. At medyo mahangin din dito, kaya magpapangan tayo dito. So ayun mga kagani, way back, I don't know kung anong taon, basta nung mga time na nakikitira lang kami dito kila lola. Every time na may bagyo, diba hiningal ako? Tuwang-tuwa kami. Kasi syempre mga bata pa, wala kaming kaalam-alam na delikado pala yung bagyo. Basta every time na may bagyo, ganyan yung expression namin. Super tuwa na magbabahay-bahayan. Inisip namin, yay, magbabahay-bahayan kami. Yay, walang paso. Yay, dito lang kami sa bahay, pas malamig, makakatulog na maayos. Parang ganyan yung mga nasa isip namin. At ang pinakang excited kami before kapag may bagyo is yung baha. Gustong-gusto namin may baha dito. Kasi yung ginagawa namin is namimingwit kami. Wala pa tong bahay namin, wala pa tong tulay. Yung bahay lang mismo ni Lola. Once na makita namin na hanggang doon yung tubig baha is na kami niyan, dali-dali na kaming bumibili dun sa Divina Pastora sa kabilang barangay ng yung pamingwit, yung paganon, tapos yung tali, tapos kuha na lang kami ng mga kahoy. Pero si dada yung ginagawan kami ng yung tawag dito, yung kahoy, tapos tinatali niya dun yung pamingwit namin. Tapos kumukuha ng mga uod si kuya, yung panganay na kapatid po namin. So, si kuya, siya yung kinakalkal niya dun sa kanal yung mga yung mga uod, kasi alam niyo yung mga uod nakatira yan madalas sa kanal, kaya si kuya pa naikut-kut niyan sa kanal. Ang dami niya nakukuha, kaya tuwang-tuwa naman kami. Kaya alam niyo yung mga uod ginaganon namin. Tapos once na ibato na namin doon is nakukuha kami mga maliliit na isda at tuwang-tuwa kami kapag may nakukuha kami. Tapos madalas may mga bangka din na ipinaparada dyan, nilalagay nila, kasi yun pala, once na may bangka dyan is for security din ng mga mangingisda. Yung mga may-ari ng bangka, nilalagay nila dyan para hindi kung rin man dun sa Bato Lake. Hindi namin alam na ganun pala yun. So, ang ginagawa namin kapag may bangka dyan, sumasakay kami. Tapos, nilalaroan pa namin ang ginagawa namin kapag nakatali dun sa bahay nila lola. Parang niluluwagan namin yung tali ng bangka para makausad kami dito sa may gitna dito. Madumi na kasi dito. Nakakausad kami hanggang dito sa may puno ng akasya. Hanggang dyan kami. Tapos, hahabaan namin yung mga pamingwit namin para once na maitapon namin sa mas malalim na part ng tubig baha, is alam namin may mga nakatirang isda doon. Yun yung nasa isip namin. Kaya ang ginagawa namin, kailangan dun sa gitna para maraming isda yung makuha namin. Tapos minsan dito din. Yan. Basta nakakatuwa lang yung mga childhood memories namin. At every time na naaalala namin yun, kapag ganitong oras na may bagyo, tas ganito bahang-baha na, natatawa na lang kami kasi
yun, napapasabi na lang kami, grabe. Ganito pala yung sitwasyon nung mga oras na tuwang-tuwa kami, na may bagyo, malamig, makakatulog, walang pasok. Tapos, mamimingwit kami. Tapos, yung mga nakuha namin sa pamimingwit dito sa bahang ito, ayan, is niluluto namin. Pero maraming nagsasabi yung mga maliliit daw na isdang nakukuha namin, bawal daw yun kainin kasi yun yung maduming isda. So ang ginagawa namin, yung mga maliliit, ang tawag kasi dito sa bato is atas. Atas ang tawag nila dito. So yung maliliit, ginagawa namin, nilalaga ni Dada, tapos niluluto para sa mga aso. Yun, ginagawa na lang pagkain ng mga aso. Tapos kapag may tilapia kami nakuha, yun, ginagawa naming ulam. Kaya, ayun, masipag kaming every time na may baha dito, masipag kaming mamingwit. Kasi nakakatuwa kapag may humihila na sa tali nung pamingwit. Tapos ginaganon mo na, andun na yung isda. At andito na si Dada, galing siya sa kabilang barangay, Divina Pastora, malapit lang naman. Tuluyan nila Lola and Papa John. At ayun, di ba nakakatuwa yung kwento. At ito pa, hindi pa pala tapos. Hindi lang namin kinakain yung mga nahuli naming isda. Minsan, din, nung nakita kong may aquarium si Papa Jun, yung kapatid ni Dada, si Sir Jun, may may sariling aquarium. Mga ganito lang naman kalaki. Tapos yung sa isip ko dun, noon is once na makahuli ng isda, is gagawin kong pet. Ganun, ko siya sa aquarium para every time na tinitingnan ko siyang lumalangay. Ganun yung gawa ko before. Ayun, nakakatuwa. Pero sa ngayon, kung dati tuwang-tuwa kami, sa ngayon na medyo nagkakaedad na din kami, mature na din, ayun, nakaka-stress na yung bagyo kasi nakakatakot. Flashback. Mabahan na! Talagang, na kami. Kung noon kasiyahan, ngayon naman is, traumatized na ganun. Flashback. Nato na ma! Kasi, sa ngayon, habang patagal, habang tumatakbo ang oras, mas lumalakas yung mga bagyong dumarating dito sa Pinas. Kaya, grabe yung pangamba namin every time na may bagyo. Kasi ito na, nababaha na kami dito. Tapos, nung dito sa Bagyong Uwan, kulang na lang dalhin kami, di ba? Tapos, ang pinakang hindi ko makakalimutan yung Bagyong Uwan is yung sinalubong namin yung habagat niya. Yung habagat ni Bagyong Uwan. Kaya, ayun. Napapaisip na lang ako. At ayun na nga. Natulalabi kila. Naikwento ko na sa inyo, mga kagwene, yung isa sa mga nakikip ko memories na napakasaya. Napakasaya, pero sa ngayon, napalitan na ng pangamba. At ayun na nga, babalik na tayo dito sa bahay. Kasi medyo mainit yung singaw. Medyo mainit yung ng hangin dito kasi yung tubig, baha, nagre-reflect yung sunlight. Kaya sumisingaw, di ba? Kaya mainit yung hangin dito. Kaya doon tayo sa new project o kaya doon sa loob. Medyo mahangin din sa loob, pero feeling ko mas mas malamig yung simoy ng hangin dito sa new project. Kasi open.
So, dito na lang muna tayo at mag-e-edit na naman ako. So, sana nag-enjoy kayo sa istorya ng buhay ko. So, babalik ako mamaya. Edit muna ako. Bye-bye! A few moments later. So, ayun mga kagana ng aking pagbabalik. Medyo muna tayo. Pahinga sa pag-edit at dito tayo sa new project. Dito sa second floor. At kukuhanan natin ang pagkabit uli ng cover ng tent. Tent by Kuya Bia Vlogs. Mainit pala dito. Ay, ito yung ko. Higaan dito. Dito ako natutulog. At ayun, may net. Ay, net. Parang pang mosquito, something ganyan. Tapos makapasok yung hangin. Mahangin dito kasi mainit. Doon na lang tayo.